na naman natin sa pera, ay alamin po natin kung paano po tayo masolusyonan itong mga problema sa salapi. Na kung saan po ay may bisita po tayo ngayon na talagang sa totoong buhay, doon po tayo kukuha ng kasagutan sa problema sa salapi. At ito po ay napakaganda ng karanasan dahil lamang po pala sa isang inspirasyon. Nako, na-solve po ang problema sa pera. At hindi lang pera talaga, limpak-limpak na pera. So, napakaganda po itong ating pag-uusapan sa ngayon. Kaya po, i-welcome na po natin. At talaga pong napakaaga pa nito kanina pa. At on time. Talaga yung mga may pera, talagang makikita mo kung bakit sila umunlad dahil sa mga oras, mapagpahalaga, sa mga kausap, mapagpahalaga, kaya hindi na tayo magtataka. So, narito na po at wala pong iba ang ating bisita na napakasipag, si Mrs. Imelda Aida P. De La Cruz. Happy morning po sa iyo, madam. Happy morning, Harrison. Harrison Sorry. Plaza Hotel. Kami pong may-ari. Okay, at ma'am Imelda, napakaganda po na inyong karanasan kasi po kailangan po talaga natin na makapakinig po tayo ng totoong karanasan na lamang, no? Kasi yung mga nagpapayo po sa atin sa money matters, mga experto po sila, talagang pinag-aralan po nila ito. Pero ito pong ating topic sa ngayon, talaga pong totoo na nangyari sa kanyang buhay, no? Na kung saan po dumating sa punto na naghirap po talaga or walang-wala, ika nga. Kaya alamin natin kay Ma'am Aida. Pero bago yan, kumustahin po muna natin. Ma'am Aida, kumusta po tayo? Great this morning because I wake up early just to catch up ako ng radio program mo. Ang ganda ng color natin, ah. Yes. Ikaw, orange sa... Ano ba ibig sabihin ng orange? May kinalaman sa pera? Hindi ko ano, orange daw ay masaya. Ayun nga. So, mga positibo, no? Talagang, siguro kahit nga minsan walang pera, pag positibo ka, mukhang may pera na rin, di ba, ma'am? Yes, definitely. Okay po, sige po. At, yan po, narito ka na, no? Magbibigay ka ng magandang payo o inspirasyon sa amin, sa mga nakikinig, hinggil sa iyong karanasan na noon nga, na sabi mo, nakapanayam kita ng konti, no? Na ilatag mo sa akin yung iyong karanasan noon na kung saan nagipit ka po sa pananalapi. So, minsan po ba, talaga nawalan ka po ng pag-asa? Okay, unang-una sa lahat, gusto kong batiin lahat na nakikinig sa iyong magandang palatuntunan, narinig ko kanina, na nandito pala yung mga impormasyon na dapat malaman ng ating mga nakikinig. And first and foremost, ako yung nagpapasalamat sa iyo sa pag-imbita mo sa akin. And sa akin pong karanasan, sabi nga natin, napakahirap ang walang pera. Oo naman. Ako, sino ba namang hindi mahihirapan, di ba? Kapag walang pera, hindi ka makakagalaw. Para bang ang mundo mo, anong tawag dyan? Na-stop, di ba? Oo, parang kasi ang hirap ng isang tao na walang pera dahil kung ikaw ay pamilyadong tao, di ba ang hirap lalo na pag ikaw ang breadwinner. Okay? Kung sa mga katulad ko na widow na ako, naranasan ko din nung ang araw ng kami ng husband ko ay mawalan talaga ng pera na halos ay manghiram kami sa aming mga kamag-anak. Okay, tamo na. Oy, kasama rin tayo dyan, no? Di ba, sir? Hindi maiwasan manghiram ng pera. So, kaya talagang dumadanas tayo dyan, ano? Kaya po, yung mga paghihiram mo ng pera, Ma'am Aida, medyo, ano bang pumasok sa isip mo na talaga bang naawa ka na gano'n na lang ang sitwasyon na pag nagipit, hiram ka ng hiram? Yun nga ang inalis ko sa isip ko. Ayun. Na, sabi ko, manghihiram ako, pero sa susunod, ayaw ko ng manghiram.
So, tayo kasi, meron tayong God give us yung knowledge and wisdom. Diba? So, binigyan tayo lahat ng senses para igamitin natin sa mabuti. Ang sabi ko noon, ayoko na ng ganitong buhay. Kailangan ko na ako ay matulad din ng iba na nakikita ko bakit sila ay marangya, okay, ayos ang buhay, nakikita mo kumakain ng 3 times a day, at ako naman, sa totoo lang, hindi naman ako gano'n ang sitwasyon sa aking buhay. Kundi, yung bang, wala kang pamalengke. Okay? Meron pero hindi sa pa. Pero nung araw, Ma'am Aida, ano bang trabaho natin? Actually, ang husband ko ay businessman. Okay. So, ako ay, dahil siya ay businessman, hindi niya na ako pinagtrabaho. Naging housewife lang ako, nag-alaga ako sa mga anak ko. Uy, pero malaking bagay yung pagiging housewife mo. Pero nga lang, housewife ka, wala kang pera. Yun nga. Okay. At ang naging masaklap nito ay, siyempre, ang negosyo, ups and down yan, hindi mo, lagi kang nasa taas, may pera ka. So, ibig sabihin, nalugi ang negosyo. Ayun. So, nung nalugi ang negosyo, sabi ng husband ko, ang hirap ng buhay natin dahil wala na tayong pera na sapat, no, para maitustos natin sa mga bata, lalo na nag-aaral yung mga anak ko noon. And sabi niya, kailangan ko na mag-change ako, mag-ship ako, no? Itong business na to, hindi ko na to gagawin kasi mukhang hindi na ako dito. Ayan. So, nag-business ka. Yes. Pero, nung ikaw housewife pa lamang, dumating din sa punto, sabi mo nga, nung nagkausap tayo, na parang wala ka ng kapag-asa dahil nga sa patong-patong na tong utang mo, no? Pero dahil sa naisip mo na yan, ano ba ang nagtulak? Kasi hindi biro ang mag-business, ma'am Marami nang nagninegosyo din naman dyan, bumabagsak. Marami din po talaga dyan na lahat na lang, masipag naman, lahat po ay ginagawa nila. Pero po talagang hindi talaga nila makamit yung kanilang tunguhin na masolusyonan yung problema sa pera. Pero ikaw, ano ba ang pinaka na nagtulak sa'yo para naman po, talagang makamit mo ito, yung tagumpay, at mawala ang problema mo sa pera? Okay. Alam mo, nung una, sabi ko nga, ayoko sana mag-empleyado. So, ang nangyari nito, sabi ko, God give me this wisdom na sana gawin ko to ng ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi, alam mo, kaya sinasabi ko ang Diyos, I always acknowledge yung si God ang nagbibigay sa atin. So, number 1 sa'yo, syempre, si God. Yes, oo, tama nga so, naman. So, nag-apply ako sa isang insurance company. Okay. Naging underwriter ako. Okay. So, in short, nagtrabaho ako for 3 years. Okay. And then, yung husband ko naman, pumasok din siya. And then, nung nandun na kami sa business na yun, sa insurance, of course, kumikita na kami. Hindi na kami nangungutang dahil may pera na kami. So, may isang tao na nag-invite sa amin na, bakit nandyan kayo? Dito, mas maganda. So, sabi ko, Sir, dito kami kumikita. Sabi niya, mas maganda kung dito ka na lang sa akin. Kasi mabibigyan ka namin ng isang mas maganda na masosolve mo lahat ng problema mo sa panalapi, and at the same time, makakatulong ka. So, ang taong yun, in-invite kami ni Manny Villar na ngayon si Manny Senator Villar. So, malaking utang na loob namin. Because sabi niya, nung kami ay nag-empleyado. Pero teka muna, Ma'am Chari. Aida. My Ma'am Chari. Ma'am Aida, si Ma'am Chari kanina. Si Ma'am Aida. So, ganito, no? Empleyado ka, kontento ka na sana. Kaya lang, may nag-offer sa'yo na nakikita niyang mas magandang kumita. So, ngayon, biglang parang nagkaroon ka ng nag-open yung isip mo, parang gano'n. Okay, so tama ba? Tama, oo. So, nag-usap kami, pinatawag ako, okay. Kinausap ako, sabi ko, yes sir, mag-resign kami sa trabaho, pero sigurado na dito mas malaking kikitain namin. Ganon kalakas ang loob mo? True enough na binigyan kami ng opportunity, no?
So, nung nandun na kami sa company na to, ay unti-unti namin talaga na naaangat yung aming problema sa pananalapi. Dahil, sabi ko nga, nung naging empleyado kami, may pera na hindi na kami nagungutang, pag-aral na namin yung mga anak namin. And nung lumipat kami dito, dun sa kanyang invitation, which true enough, na talaga namang dito kami nakakita ng nakabili na kami ng sasakyan, nakabili na kami ng house and lot, kasi yun po ang ginol namin, no? Tayo kasi, nangangarap tayo na balang araw dapat magkaroon tayo ng ganito, mga tawag nito, ambition natin. Kasi may goal tayo sa ating sarili, ay gino-goal natin yan eh. So ako, hindi ako nawawalan ng pag-asa at ako ay talagang positive person, no? Pag gusto ko, kumbaga try and try. Yes. Tapos pag may nag-offer, sige, try, open yung mind. Tapos subok ng subok kung ayun nga ba. Pero nakakatakot yun Hindi ako gano'n. Oo, ang lakas talaga ng loob. Ang sa akin lang is concentrate ako. I see to it that, yun sa akin kasi may binder ako. Eto ang goal ko. I see to it na nagsiset ako ng goal ko na itong buwan na to dapat kumita ako ng ganitong amount, no? So sa atin kasi, sa mga like sa Pilipino, no? Minsan kasi ang dami nating mga iniisip, no? Kung di tayo nagsasucceed sa isang aspeto, for example, ikaw ay kalpintero, no? Tagang pagtiyagaan mo na ikaw magkalpintero dahil barang araw, baka makakaahon ka, no? So, kung wala tayong tiyaga kasi, sabi nga, wala tayong linaga, no? And ako kasi, as I said kanina, positive ako, and lagi ako nagsiset ng goals sa sarili ko. Okay, bitinin natin ating mga tagapakinig at tayo po ipagpatuloy po natin maya-maya at mag-break po muna tayo, Ma'am Aida. Talaga pong si Ma'am Aida nakakita ng magandang liwanag, no? Sa isang tao na kung saan nagbigay ng kanyang inspirasyon. Okay, bitinin po natin at tayo ay mag-break muna. EBC, Ang galing Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Anila. Ang oras sa buong kapuluan, 10 minuto bago sumapit ang alas 11 ng umaga. Init, ulan, lamig, mga baby ko, baka magkasakit. Big soluble electrolytes for chickens, roosters, pigs, goats, and others. Masakit ng mga alaga. Go big before it's too late. Big electrolytes, yes, yes, yes! Big electrolytes, immunity elevating big water solubles for all kinds of weather, for all kinds of animals. Okay, happy ba kayo mga mahal nating tagapakinig na kung saan po ay talagang isang tunay na karanasan po ang nagbibigay po sa atin ng inspirasyon ngayon paano masolusyonan yung ating problema sa pera. Talaga naman pong aminin natin halos lahat po yata ng mga Pilipino sa ating bansa. Talaga pong problema natin ang ating pera, lalo na po ang pera ng taong bayan ay ninakaw ng ating mga politiko dyan. Number 1 na yung Napoles na yan, di ba, Ma'am Aida? Ay, totoo nga yan. Okay. Ma'am Aida, tips po, no? At talaga pong doon tayo, kasi ilang minuto na lang tayo, bigyan mo kami ng tips na hindi namin malilimutan, yung kung ano talaga ng dahilan para po masolusyonan mo yung problema mo sa pera. Bukod dun sa mga nauna mong nabanggit na may goal ka nga at naging open yung isip mo. Kung may mga nag-o-offer sa'yo, talagang tinatry mo rin, ano? So, ano pa? Siguro ito lang masasabi ko sa ating mga nakikinig, ano? Kasi ang savings natin, sometimes tayo mga Pilipino, ay expenses muna, gastos muna. Kung nagsweldo tayo ng 15, wala pang 30, nangungutang na naman tayo. Okay? So, gaano man kaliit siya ng inyong tinatanggap buwan-buwan, ay kailangan mag-savings. At ganito savings to. Talaga. Savings ka. Bago expenses, dapat savings. Meron kang 10% na tinatago or sinisave para sa sarili mo o sa pamilya mo. Tama. Kung madadagdagan mo pa,
ng 15 to 20, mas maganda. Kasi sabi nga natin, kahit na ba gaano kalaki ang pera natin, mawawala at mawawala kung hindi tayo marunong mag-save. Ayan. Kaya naintindihan po ba natin yan, mga tagapakinig po natin? Sabi ni Ma'am Aida, kahit po maliit man ang ating kinikita, talagang napaka-importante po ang mag-savings. Tama yan. So, okay. So, ano pa po? May mga panahon ba na talagang parang akala mo wala nang kapag-asa yan na may panahon na hindi ka makapaniwala pala, sa narating mo ngayon? Sa totoo lang, yung kung ano yung narating ko ngayon, ay ito'y trinabaho namin noon. Na talagang nagsikap kami at sabi ko nga, save kami para sa future. Okay. Yung sa kinikita namin, monthly, nagsisave ako. Hanggang sa makabili kami ng isang property, tapos i-develop namin, ibibenta namin. So, pag kumita ulit, buy and sell. Nag-buy and sell ako, hanggang sa narating namin na bumili na kami ng isang malaking property at dinevelop namin. Okay. So, yan ang malaking utang na loob ko kay Senator Villar, dahil siya ang inspirasyon ko. Ayun. Bakit ko narating itong kinalalagyan namin sa ngayon. Ayan. So, isang tao ang naging inspirasyon mo. Kung kaya niya, kaya mo rin. Parang ganon, di ba? Kasi nga naman, ang alam natin, galing din sa hirap ito si Manny Villar, di ba? So, yes, talagang very humble siya. Empleyado lang din siya dati, katulad mo. Nakikita ko naman na, sabi ko, kung nagawa ng isang tao, hindi lang naman si Senator Villar, maraming tao dyan, na nakikita mo na from rag to riches, no? Sana tayo, mga nakikinig, kahit gaano kahirap mang buhay, kung meron tayong kinikita na kahit maliit, pwede ho tayo mag-save. Parang, di ba po ang langgam, pag tag-ulan, ay wala siyang problema kasi marami na siyang naipon na pagkain. No? Parang ganito po ang sinasabi natin na sana po, kahit nasasabihin natin wala akong pera, hindi yun. Kahit anong oras, anong panahon po yan. Naniniwala ako dyan, Ma'am Aida, kasi yung mga tricycle driver ka lang, 200 pesos yung kinikita mo araw-araw. Ano ba yung 5 piso na itabi natin? Ano ba yung 10% ng isang daan, 10 pesos? Opo. Yung 90 pesos, gastusin mo na yan kahit anong gusto mong panggastusan. Basta't meron ka nakalaan na 10 pesos o 10% na galing sa income mo. Ayan. So, napakaganda po ng ating Money Matters, talagang totoong karanasan. At binigyan po tayo ng tips ni Ma'am Aida na magkaroon ng direction po ang ating buhay, tunguhin. Kumbaga, parang, alam mo yung parang target, yung na sisentruhin mo siya. So, ibig sabihin, magkaroon din ng disiplina. Diba? Kasi, pag wala po tayong disiplina talaga, hindi rin natin yung mararating. Dapat pala, Ma'am Aida, yung ating mga mata may takip ng parang kabayo. May ka na ito lang sa gilid na ito lang, para diretso. Kasi kung maglalagay ka ng binder, tapos tatanggalin mo yung kabila. Mapapatingin ka sa kabila, mawawala ka na sa direction hindi mo. Yung takbo mo ay mabagal. Mabagal, din gagawang-gawang. Gagawang ka. Oo nga naman. So, ang higit sa lahat, isang inspirasyon. No? Kasi maganda nga naman may inspirasyon tayo. Kasi nga, kasi ang sa akin, parang, na yun sa'yo sa akin lang na, kung kaya nila, kaya ko din. Kasi lahat tayo ay binigyan ng Diyos ng pagkakataon. Kompleto. So, may mata, may bibig, may katawan, may paa, may kamay. Diba? Totoo yan. So, gamitin natin ito sa mabuting paraan na wag nating sabihan na napakahirap ng buhay. Kung may buhay nga daw may pag-asa. Kung buhay, tama ba? Oo. Okay. So, Ma'am Aida, meron ka bang nais pang bibigay na magandang mensahe? Kasi mga ilang minuto na lang po tayo at talaga pong maraming salamat po sa inyo. Kami po yung nakikinabang dahil po talagang ang inyong karanasan talaga pong mahirap po yatang marating. Maranasan din namin, parang di namin kaya yata yun. Pero kakayanin din namin. Tama. Gagawin ka naming inspirasyon. Pero bago po yung mensahe na yan, pwede bang malaman kung
gaano nakarami ang iyong ari-arian? Nako. Diba? Actually, nakapag-aral yung aking mga anak sa exclusive school. Tapos na silang lahat. May mga kanya-kanyang negosyo. So, tapos, meron na rin kaming bahay. Meron na rin kami mga sasakyan. At hindi na, in short, ay tama na yung buhay na ibinigay sa amin ni God, no? So, tama na, baka makidnap ka, ma'am. Basta ganun na lang. At talaga pong naging matagumpay po ang ating bisita na si Mama Imelda de la Cruz, na kung saan po talaga po nga na ikaw rin, inspirasyon ka ngayon ng ating mga tagapakinig. Gusto ko lang sabihin kasi napaka-short nitong talk na to, no? Sa mga gusto na kausapin ako, bakit naging successful ako sa buhay, pwede nila akong kontakin, pwede ko silang siguro schedule. Oo, tama. Kasi po, mga tagapakinig po natin, no, kasi medyo nabitin tayo ng konti. Kahit yun po, check po tayo. Mas marami pang ikikwento sa atin si Ma'am Aida sa kanyang mga karanasan para po maabot niya itong kanyang tagumpay sa pananalapi. Kaya po, pwede niyo pa uli siyang tawagan, ipagpatuloy niyo po inyong pag-uusap at magbibigay po ng panahon sa inyo si Ma'am Aida. Ma'am Aida, anong pong number natin? So, pwede nila akong tawagan sa number 0922-801-0160. Okay. At meron akong Globe 0917-844-6930. Okay. At meron din akong Smart. So, lahat yata ng network, meron ako 0939-9161-298. Ayan, lahat. Yung mga medyo nahirapang sumunod, ilike nyo lang po kami sa Facebook, Miss Horizon Chaser, at ipopost po natin ito. At yung sa YouTube po, mapapakinggan nyo po muli ang number ni Ma'am Aida. At Ma'am Aida, maraming salamat po sa inyo. May babatiin ka? Binabati ko yung mga anak ko kung nakikinig sila. Ang palad ng mga anak mo, no? At sino pa? Binabati ko yung mga Rotarian. Kagabi, binabati ko si Rotarian, past President Ben Bulalakaw. Nag-celebrate ang kanyang birthday last night. So, happy birthday again. Okay. President Ben. Ayan, maraming salamat po sa iyo, Ma'am Aida de la Cruz, sa iyong magandang karanasan. At talaga pong isang inspirasyon po ang nagbibigay sa atin. At mga mahal ating tagapakinig ng Shopper's Talk, talaga pong maganda yung ating programa ngayon. At sa susunod na mga linggo pa, ay lalo po nating bibigyan pa ng buhay ang ating programang Shopper's Talk. Antabayanan nyo mamaya alas 11 po ng umaga ang balita update ni Ma'am Lisa, at magbabati po muna tayo ng konti sa ating mga grupo dyan sa Happy Morning Team in Action, sa mga nagbigay po ng donation sa Marine Typhoon. Maraming salamat po, at talaga pong inahaplos po natin ang mga puso ng ating mga may busilak po na puso, no? Puso na may busilak na puso. Okay? Ang inyong ligod magpapaalam na 11 to 12, wag kalimutan ang Kain Tayo ni Miss Bel Sorara. At maraming salamat sa iyo, Sir Nelson Lubaw, ang ating station manager, ang ating technician, si Bob, si Hilario, si Jet Hilario. Okay, maraming salamat po. Magpapaalam na kami. Miss Horizon Chaser po ng Shopper's Talk. Pag-ibig ang susi ng kapayapaan sa mundo. Bye, we love you all. Hanggang sa muli nating pag-shopping. Shopper's Talk.